kalayaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sumagana nawa sa bawat isa sa atin. Sa banal na kasulatan sa aklat ng Ephesians chapter 1 verse 18 to 23, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ephesians chapter 1 verse 18. Yaman na liwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal, kung ano ang dakilang kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, sa kaibabawan ng lahat ng mga pamunuan, kapamanaan, kapangyarihan at pagsakop, at sa bawat pangalang ipinangungusap, hindi lamang sa libutan ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay pinasuo niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga iglesia, na siyang katawan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito po yung ating pag-aaralan about the enlightenment call, o yung pagtawag ng ating Panginoon Diyos para sa kaunawaan at kaliwanagan. At ito kasi yung pagkakabanggit dito sa King James Version sa English. Ang sabi rito sa verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. The eyes of your understanding be enlightened. At ito yung plano ng ating Panginoon Diyos. Nang ibig sabihin, eyes of understanding, bagamat binanggit dito sa Tagalog, ay mga mata ng inyong puso. Nang ibig sabihin ng puso, ito yung mga desire, or else nakapaloob diyan yung ating kaluluwang may buhay, no, na lagi natin binabanggit sa ating pangangaral. Ito yung nahiwalay sa Diyos at nagdilim yung ating spiritual. Kaya dahil dito, nais ito ng ating Panginoon Diyos na ma-restore, at ito nga yung tinatawag nating spiritual death. Kaya ibig sabihin, ang panawagan din ng banal na kasulatan ng ating Panginoon Diyos, yung spiritual death na pinasok ni Eva at ni Adan, ito ay ma-restore o mapabalik. Kaya kailangan yung tinatawag na redemption, at nang maganap ang redemption, eto may pagkakataon ang tao na ma-enlighten o magkaroon siya ng tinatawag na restoration o mapabalik uli yung tinatawag na kalagayan ng spiritual ng tao sa ating Panginoon Diyos sa panahon ni Eva at ni Adan. Nang ibig sabihin, naroroon sa kanila yung favor ng ating Panginoon Diyos, yung righteousness at holiness, larawan at wangis ng Diyos. And then dito, kaya po natin pinaksaan ito na enlightenment call, kasi ito yung nais ng ating Panginoon na ang buhay ng tao ay maliwanagan. Nang ibig sabihin, masumpungan ng tao yung buhay, at ito naman ay sadyang talagang nilayon, ipinangako na ng ating Panginoon doon pa man sa lumang tipan or else sa salita ng mga propeta, na nais ng ating Panginoon Diyos na ang buhay ng tao ay as in maliwanagan, bagamat ito ay itinala sa banal na kasulatan ayon sa propeta Isaiah chapter 60, na ito ay nilalayong mangyari maganap sa kanyang bayan, ang bansang Israel. Kaya lang yun nga ang problema, hindi nga nila tinanggap ang ilaw. Yun ang masakit, no? Bagamat meron, pero lesser talaga, wala pang 0.1 o wala pang 1% yung tumanggap o sumampalataya o ang naliwanagang lubos sa kalooban katwiran ng Panginoon. Isaiah chapter 60, ganito ang sinasabi sa verse 1, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kalwalatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo.
Sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ng lupa at ang salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisigat sa iyo. At ang kanyang kalwalatian ay makikita sa iyo, at ang mga bansa ay paparoon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Imulat mo ang iyong mga mata sa palibot, at ikaw ay tumingin, silang lahat ang nagpipisan, silang nagsiparoon sa iyo, at ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo, at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Kung magkagayon ikaw ay makakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ito ay itinala sa banal na kasulatan sa pamagitan ng propeta Isaias, na ito yung mangyayari para sa bansang Israel, na ang sabi rito ay bumangon ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kalwalatian ng Panginoon ay sumisikat sa iyo. Kaya lang yun po ang masakit, no po, hindi po bumangon. No po, kaya po ang bansang Israel, naging bansa lamang sila, na nagkaroon sila ng tinatawag na soberenya, o sila ay meron ng sariling gobyerno. Nito lang, no, 1948, pagkatapos ng Second World War. Pero mula noon sa panahon ni na King Nebuchadnezzar, mula noon, no, ang bansang Israel ay napailalim sa pamamahala ng Babylonian Empire, na yung Babylon noon sa panahon ngayon ay Iraq. And then sumunod na paghahari o pagkakaroon ng mga ng imperyo ay sumunod ay ang Persian Empire, at sila'y napasailalim naman ng Persian Empire, bagamat may pabor pa rin sa pamagitan nga ni Propeta Daniel, napapaboran ang bansang Israel bagamat sila'y nasa ilalim ng pamamahala ng Persian Empire, na sa panahon naman natin ngayon ay Iran. And then sumunod doon, prophetically na lang ni Propeta Daniel, yung Third World Empire ay ang Grecian Empire. Then sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay meron tinatawag na Roman Empire, at ang bansang Israel nasa ilalim pa rin ng pamamahala ng Roman Empire. Kaya sa matuwid, ang bansang Israel, matagal na panahon na walang soberenya o sariling gobyerno. Merong namamahala sa kanila. Kaya dahil dito, itong magagandang plano at layunin ng ating Panginoon Diyos, di po talaga nangyari, di po naganap. Sabi nga, sayang na plano, layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya nga doon sa John chapter 1, na binabanggit doon, nagkaroon ng tunay na ilaw. Kaya nga sabi rito, sumilang ang ilaw, at ang ilaw, dumating na yung ilaw. Okay, balikan natin John chapter 1, verse 1. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nang pasimulaan siya ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin naman ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng bagay ginawa sa pamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napapag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang patotohanan ng ilaw, upang sa pamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw kundi pumarito. Hindi siya ang ilaw kundi pumarito upang kanyang patotohanan ng ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa matuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Siya ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya, at hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay, mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya ibig sabihin, yung sulat ni Propeta Isaias, ang sabi roon, bumangon ka, sapagkat sumilang ang kaliwanagan sa iyo, at yun yung bayan. At eto nga, ang ilaw ay dumating,
ang berbo ng Diyos. At ito rin yung sinasabi dito sa aklat ng Lucas chapter 2 verse 78. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Lucas chapter 1 verse 78. Excuse me. Ganito ang sabi. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buwat sa kataasan ay dadalaw sa atin upang liwanagan ang mga nalulugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Kaya ibig sabihin, prophetically, binabanggit talaga na magkakaroon ng liwanag. At sa mga panahong sinulat ang mga talatang ito sa pamagitan ng mga propeta, ang sabi ron, dahil sa magiliw na habag ng Diyos, sisilang ang liwanag, yung pagbubukan liwayway darating. Kagaya sinabi doon sa aklat ng Isaias na ating binasa sa chapter 50, ang sabi ron, sapagkat lalaganapan ng kadiliman ang mga bayan. Lalaganap yung kadiliman. At dahil dito, sabi nga, ayon sa history, sa mga scholar ng Bible, pag-aaral, nagkaroon talaga ng dark ages. And then, eto nga, ang ating Panginoon hindi nagpapabaya about spiritual sa kanyang bayan. Kaya ito yung magandang plano, layunin ng Diyos para sa bansang Israel. At ang sabi ron, ibabalik ng dagat ang lahat ng mga bagay para sa iyo. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, at ang iyong mga anak magmumula sa mga malayo. At dahil dito, ito yung napakagandang plano ng Panginoon, pero unang tawag ng Panginoon Diyos, bumangon ka. Kaya ito rin naman, maging sa panahon natin ngayon, di lang naman talaga ito sa spiritual. Kaya sabi dito sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 14, ganito rin, relatedly, ganito rin ang panawagan maging sa ating panahon. At ito, hindi na ito sa bansang Israel lamang, bagamat ang pangako ay sa Israel, pero ito sa lahat na ito ng tao. Sabi rito sa Ephesians chapter 5 verse 14, kaya sinabi niya, gumising kang natutulog, magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya ito rin yung mga panawagan maging sa panahon natin ngayon. Gumising kang natutulog, pero noon prophetically, bagamat parehong-pareho yung panawagan ng ating Panginoon Diyos, pero para sa kanyang bayan, nakapokus yung plano ng ating Panginoon, bumangon ka. Arise, for the light, sabi ito, for the light has come. Nang ibig sabihin, nakatakda, inilalayon ng ating Panginoon para sa kanyang bayan. Pero kagaya po, na lagi ko nababanggit sa aking pangangaral, hindi tayo pwedeng pilitin ng Diyos kung ayaw natin. Yun yung masakit. Okay, ang sabi rito, Isaiah chapter 60, ikaw ay bumangon, sumilang ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kalwalatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sa kanilang bayan isinilang ang Misayas, ang manunubos, na ito nga, sabi nga, ay pinuntahan ito ng 3 pantas mula sa silanganan para lang makita yung Misayas, yung manunubos. Pero ang bayan ng Israel, walang kamalay-malay, maliban lang doon sa ilang mga propeta, kagaya ni na Simeon, kagaya ni na propeta Ana. Kaya dahil dito, makikita po natin ang sitwasyon, yung layunin, plano ng ating Panginoon Diyos, kung di po natanggap ng Israel, ito po ay para sa lahat. At dito nga, nasasaad ang pagliliwanag ng mga ilawan sa mga hintil. Nang ibig sabihin, labas sa kautusan ng Diyos. Kasi ang liwanag, ito po ay labas talaga sa kautusan ng Diyos. Lais ng ating Panginoon, yung lumang tipan ay isaayos at magkaroon ng isang bagong tipan sa kanyang bayan. At yun yung Jeremiah chapter 31 verse 33 na sinasabi,
na magkakaroon ng isang bagong tipan, ng pakikipagtipan ng panibago ang ating Panginoon. Is Jeremiah chapter 31 verse 33. Kundi ito ang aking tipan na ipakipagtipan sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yung sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at isusulat ko sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanila, sa kanyang kapwa, bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ng Panginoon sapagkat makikilala nilang lahat ako mula sa kaligpitan sa kanila hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan, hindi ko na aalalahanin pa. Kaya po itong bagong tipan, kapag po walang liwanag, hindi po maiintindihan. At ito'y itinatag ng ating Panginoon Kristo na hindi napapag-unawa ng kanyang bayan. Hindi naiintindihan. Bakit? Sinabi nga ng ating Panginoon, kung sinasabi niyo kayo walang kasalanan, sa mga tuwid, nasa liwanag kayo. Or else, nasa dilim. Kasi kung dadating sa tinatawag na kautusan, ginaganap nilang kautusan. Pero pagdating dito sa spiritual, ng pagpasok ng bagong tipan, lahat ay patay spiritual. Kaya nga empty ang buhay ng tao, maging si Haring Solomon. Kaya niya sinabing, I hated life. Kaya dahil dito, nang dumating itong tipan na ito ng ating Panginoon Kristo at kanyang ginanap at isinagawa, mangilan-ngilan lang or else wala talagang nakakaintindi nito, walang nakakaunawa. After na lamang ng mabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo at bumaba ang banal na Espiritu, doon lang nila unti-unti napapag-unawa. Kaya may tala po sa aklat ng Lucas chapter 24 verse 44 to 45, binuksan ng ating Panginoon Kristo ang pag-iisip ng kanyang mga alagad upang maunawaan ang banal na kasulatan o ang kasulatan. Kaya ibig sabihin, maging ang kanyang mga alagad di rin naiintindihan kung ano nangyayari, kung ano nagaganap. At maging ang anghel ng kadiliman, maging si Lucifer o si Satanas, hindi rin niya alam. Hindi rin nila alam kung anong nangyayari at nagaganap. Kaya ibig sabihin, nakalusot yung biyaya ng ating Panginoon, bagamat ito ay kanyang hinadlangan na para wag mangyari, sapagkat ng panahon na hinahanap ng tatlong pantas ang isinilang na Mesiyas, at nang hindi bumalik ang mga pantas kay Herodes, ipinapatay ni Herodes ang lahat ng batang lalaki 2 taon pababa. Nang ibig sabihin ay talagang pipigilan ang pagdating ng Mesiyas, yung Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. At ito naman, iningatan sila ng ating Panginoon Diyos dahil ang Diyos nagsugo ng anghel at sinabi kay Jose na asawa ni Maria, umalis kayo. Pumunta muna kayo doon sa malayong lupain o doon sa may Ehipto, sapagkat pupuksain ang bata. Kaya dahil doon tumakas sila. At nang mamatay si Herodes, sakalang sinabi ng Panginoon Diyos, kayo bumalik na kayo sapagkat yung nagtatangka sa bata, patay na. Kaya dahil doon bumalik uli sila doon sa bayan ng ating Panginoon Kristo. Ito yung pinakang punto. Dahil nga po sa kadiliman na kinalalagyan ng maraming tao o ng kanyang bayan o lahat ng tao, gustong i-restore ng ating Panginoon Diyos, pero napakahalaga ng mga panahon ngayon, maging sa panahon din naman natin ngayon, yung tinatawag na pagsunod. Kaya dahil dito, yung panawagan ng enlightenment call, matagal na pinaplano ng ating Panginoon, doon pa man sa Isaiah, sa aklat pa man ng mga awit, na napakahalaga ng liwanag, yung kaunawaan na mangyari, maganap sa buhay ng tao, at ito'y walang iba kundi yung tinatawag nga nating restoration of the human being, na ang buhay ng tao ay magliwanag muli.
Sapagkat habang hindi nagdiliwanag, nananatili sila sa kadiliman o ang tao ay nasa kadiliman. Kaya yun yung sinabi ng binasa natin kanina, Lucas chapter 1 verse 78, dahil sa magiliw na habag ng ating Panginoon, ang pagbubukang liwayway sisilang sa atin. Nang ibig sabihin, darating talaga ang liwanag. Para tayo ay liwanagan panglawan yung mga nasa dilim daw ng kamatayan, yung mga nalulugmok sa kadiliman. Kasi kapag nasa dilim, hindi po madidistinguish, hindi po makikilala at hindi mapapatunayan kung ano ang kulay ng mga bagay-bagay. Lagi ko po yan nababanggit at alam natin yan. No? Sipin lang natin na kung madilim ang ating lugar, hindi mo alam kung anong kulay. Yung kulay gray, o kulay abo, at saka yung kulay brown, hindi mo alam doon. Kaya tsambahan na lamang. Pag humula ka, ito ang kulay abo, kulay gray. Pero hindi ka sigurado. Hindi kagaya na tayo ay nasa liwanag at mulat ang ating mata ay kilala natin ang kulay gray. Alam natin kung alin yung kulay maroon. Kasi nasa liwanag tayo. Kaya kapag nasa dilim, wala tayong makikilalang kulay. Maliban na lang kung may banaag ng kaunti. Pero mahirap pa rin kung alin ang puti at alin ang dilaw. Kasi parehong magkakaroon sila ng kaunting kulay pero madilim pa rin. Kaya pagka ganun ang usapin, laging baka sakali. Pero kung nasa liwanag ka, hindi ka magbabaka sakali kung alin ang puti at kung alin ang dilaw. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang plano at layunin ng ating Panginoon Diyos, mga buksan ang mga mata ng ating puso, bagamat sa English ang binanggit doon ay eyes of understanding, be enlightened. Yung mga mata ng ating pagkaunawa, bagamat related yan, yung ating thinking, yung ating thought, at yung ating puso. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, napakahalaga na magkaroon ito muli ng restoration, bumalik yung righteousness, bumalik yung holiness na plano ng Panginoon Diyos nung una na nilikha niya ang tao. Ang sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Then nilalang ang tao mula sa alabok ng lupa. Nabuo yung tao, nabuo yung katawan tao, pero walang buhay. Hindi kumukurap, walang conscious, no, walang ang buhay, hindi tumitibok ang puso. Hiningahan ito ng Diyos sa butas ng ilong at ang tao ay tinawag na kaluluwang may buhay. Doon pa lang nagkaroon ng buhay ang tao mula sa hininga ng ating Panginoon. Sa mga tuwid, ang larawan at wangis ng Diyos, kaakibat ng kanyang hininga na tinawag na kaluluwang may buhay. At nakapaloob doon yung righteousness and holiness. Ang bili lang sa kanila, huwag niyong kakainin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kaya lang, nadaya sila doon, nag-failure sila doon, and then mula noon, nagdilim ang buhay ng tao. Nakita lang talaga ng ating Panginoon Diyos ang tao may pag-asa sa pamagitan ng pagpapakumbaba. At yun yung simbolo na sinabi nga, binihisan nila ang tao. Kasi si Eva at si Adan, nang makita nilang sila'y hubad, kumuha sila ng mga dahon ng igos, kanilang tinae at kanilang itinakip sa kanilang katawan. At alam ng Diyos na nabihisan na ang tao, pero binigyan sila ng Diyos, ng ating Panginoon Diyos, ng the best na bihisan. At yung the best na bihisan, balat ng hayop, at walang the best na balat ng hayop, kundi ang balat ng tupa. At ang tupa ang pinakamaamon nilalang ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng kanyang nilalang. Yan yung pinakamaamon. Kaya symbolically, ang tupa na walang kamalay-malay sa ginawang kasalanan ni Eva at ni Adan, hinubara ng Diyos. Dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, ang tao ay hubad. Binihisan niya ng the best na bihisan at yung balat
ng hayop, walang ibang the best na balat ng hayop, kundi ang tupa. At hanggang ngayon naman, mahal yung balat ng tupa. At dahil dito, mahal pala ang balahibo ng tupa. Kaya dahil dito, yung simbolo ng tupa na ibinis kay Eva at kay Adan, yun din ang simbolo ng kordero ng Diyos na ibinibihis niya sa tao. Yun din, nang ibig sabihin, ang panawagan ng tinatawag na kaliwanagan o yung lightning, gaya ito ng panawagan din dito sa Lumang Tipan sa pamagitan ng mga propeta sa aklat ng mga kawikaan, chapter 8, na kung saan ay gayong-gayon din ang panawagan ng ating Panginoon, kaya lang meron lang pagkakaiba kung ito'y pinapangaral ko na natumbok ni Hari Solomon, yung bullseye sa dart. Sa bullseye, sa gitna nun, merong pan-cherry. At yung biyaya ng bagong tipan, yung kaliwanagan ng bagong tipan, yun yung cherry. Kung pinagpala ng ating Panginoon si Hari Solomon. Patungkol sa worldly pleasure, hindi po kasama dito yung spiritual na kapahingahan ng kaluluwa. Yung kapayapaan, kapanatagan, kakontentuhan, hindi kasama dito. Ito ngayon yung panawagan ng karunungan at ang sumulat din ito si Hari Solomon. Kawikaan chapter 8. Ganito ang sinasabi, medyo mahaba pero pakinggan po natin, limiin po natin, or else pag-aralan po natin ang chapter na ito, chapter 8. Paborito ko pong chapter ito. Hindi pa man ako nagpapatubos ng buhay sa Panginoon, binabasa ko na to. Okay, basahin natin. Basahin ko pala. Kawikaan chapter 8 verse 1. Hindi ba umiiyak ang karunungan at inilalabas ng unawa ang kanyang tinig? Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungan landas, siya'y tumatayo. Sa tabi ng mga pintundaan, sa pasukan ng bayan, sa pasukan ng pintuan, siya'y humihiyaw ng malakas. Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawag ang aking tinig sa mga anak ng mga tao. O kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan, kayong mga mangmang makaunawa kayo sa puso. Kayo'y mga kinig sapagkat magsasalita ako ng mga marilag na bagay, ang buka ng aking mga labi ay magiging matuwid na bagay. Sapagkat ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan at ang kasamaan ay karumaldumal sa aking mga labi. Ang lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran, walang bagay na ligo o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanyang nakakaunawa, matuwid sa kanila nakakasumpong ng kaalaman. Tanggapin mo ang aking turo, huwag pilak, at ang kaalaman higit kaysa dalisay na ginto. Akong karunungan ay tumataan sa kabaitan at aking nasusumpungan ang kaalaman at unita. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pagtanim ang kasamaan, kapalaluan, kahambugan, masamang lakad. Ang masamang bibig ay aking pagtatanim, payo ay aking magaling na kalaman, ako'y kaunawaan. Ako'y may kapangyarihan, sa pamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ng mga pangulo. Sa pamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo at ang mga mahal na tao sa matwid bagay, ang mga hukom sa lupa. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yung nagsisihanap sa akin na masikap ay sa akin ay masusumpungan ako. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin, oo, lumalaging kayamanan at katwiran. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto o kaysa dalisay na ginto, at ang pakinabang sa akin kaysa pilim-pila. Ako'y lumalakad sa landas ng katwiran, sa gitna ng landas ng kahatulan, upang aking papagmanahin ng pag-aari, iyaon nagsisiibig sa akin, at upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. Ito yung panawagan ng karunungan ng mga panahong yon ni Haring Solomon. The best daw ang karunungan kaysa pilak at sa ginto. At ang karunungan daw ay lumalaging kayamanan. Kaya dahil dito ang karunungan natanggap ni Haring Solomon, at sa kanilang panahon naabot ni Haring Solomon ang tugatog ng kalwalatian ng buhay ng tao, but deep inside na-depressed din siya patungkol sa buhay. Hindi napunuan ang pangungulila ng kanyang kaluluwa, at alam yun ng ating Panginoon Diyos.
na ang lumang tipan at ang salita ng mga propeta, hindi ito magbibigay ng kapunuan sa buhay ng tao maliban tubusin niya. Kaya nga nangangako siya ng katubusan sa kanyang bayan sapagkat alam niya ang kalagayan ng mga tao kagaya ng pag-aaral natin ng mga nakaraan. Yung cycle of life. Sabi ron, kinamumuhian na nila yung sari-saring pagkain. And then hahantong sila doon sa pintuan ng kayamanan. O kaya kamatayan, hahantong sila doon. Yun yung cycle ng buhay. Nung panahon kasi yun, wala pang kuryente, wala pang mga gadget. Kaya kung ano lang yung alam nila magpapasaya sa kanila, ginagawa nila. Yun yung mga kalayawan, inuman, kainan, kayamanan. Pag marami kang kayamanan, marami kang mga ginto, parang sikat ka, pero pagkatapos daw, iiwanan mo daw ito doon sa mga hindi naman naghirap na magkaroon ng kayamanan. At bahala sila kung paano nila gugugulin ito. Bagamat ang tao daw, nagsusumikap habang nabubuhay kung paano magkakaroon ng mga kayamanan, mga pila at ginto at mga pag-aari. Pero pagkatapos noon, dumarating din ang dapit hapon ng buhay, papasok din sila sa pintuan ng kamatayan. Then, meron ulit mga isisilang, yun din ang kanilang magiging desire at ang buhay ng tao, pinakantugatog na nga si Haring Solomon. At kung bakit siya nakagaganon, sapagkat nasumpungan niya o binigyan siya ng Diyos ng karunungan. Pero sa kabila na meron siyang karunungan, yung emptiness of life andun pa rin sapagkat walang tumutubo sa kasalanan. Kaya dahil dito, ang katubusan na ginawa ng Paiso Kristo, ipinangako niya para masumpungan na ng tao ang tunay na buhay. Na habang siya'y nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, naunawaan na niya ang purpose ng buhay. Bakit siya naririto sa ibabaw ng lupa? Ano ang gagawin niya rito sa ibabaw ng lupa? Ano yung mga plano at layunin ng ating Panginoon Diyos? Na tayo ay naririto sa lupa, kagaya na sinasabi natin, cycle of life. Sisilang, magiging masigla, gaya ng mga kabataan, at hahanapin kung saan sila magiging masaya. Then, pagdating ng dapit hapon, papasok na sila sa pintuan daw ng kamatayan. Ganyan naman, di naman mapipigilan yan. Kaya dahil dito, ang nais ng ating Panginoon Diyos, ang purpose ng ating buhay, ating mapag-unawa, gaya ng sinasabi ng ating teksto, ulitin-uli natin yung ating teksto dito sa aklat ng Ephesians chapter 1. Yaman ng liwanagan ng mga mata ng inyong puso upang inyong maunawaan, makilala kung ano ba yung layunin ng Diyos o kung ano ba ang nais niya at ano ba yung sitwasyon sa ating manunubos. Okay, ulitin-uli natin. Ephesians chapter 1 verse 18. Yaman na liwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman nyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkatawag o kung ano ang kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayan maguli sa mga patay at pinaupo sa kanan sa kalangitan. Nang ibig sabihin, kung ito po ay darating sa atin at mabubuksan yung ating pangunawa at yan naman talaga yung the best na lagi natin binabanggit, first step, yun tayo'y makaunawa. At yan yung 1 John chapter 5 verse 20 na nalalaman natin na binigyan niya tayo ng pagkaunawa. Kaya ibig sabihin, ang pagkaunawa ay magmumula sa ating Panginoon Diyos. 1 John chapter 5 verse 20, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na may sa Kanya na totoo sa mga tuwid-bagay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya ibig sabihin, ang pagkaunawa darating
kapag ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos. At ipagkakaloob lamang ito sa atin ng ating Panginoon Diyos kung tayo'y naroroon sa pagpapakumbabang loob. Kaya kapaloob din dito ang hiwaga ng salita ng Panginoon, yung Matthew chapter 5 verse 3. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. At kung ito lang ang pagbabasihan natin talata, maraming argumento dito. Ang pagpasok sa kaharian ng langit, kailangan po redemption, kailangan ng pananalig sa ating Panginoong Kristo, kailangan po yung pagpapatuloy, at kailangan po yung pagbubunga. Nang ibig sabihin, tayo magiging ilaw, liwanag yung sanlibutan ito, pero ang sabi rito ng banal na kasulatan, Matthew 5:3, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kaharian o sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Kaya kung tayo magiging pilosopo, hindi na natin kailangan magsikap, pakumbaba na lang tayo. Then, tayo pala yung karapat dapat sa kaharian ng langit. Okay, Matthew 5:3, mapapalad ang mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Sa English, blessed are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Dahil para sa kanila ang kaharian ng langit. Kaya lang ito po ay mahaba pat malalim pang saysayin. At ito lang yung pagpapahayag, ang mga mapagpakumbabang loob, yan nga yung first step. Nang sabihin, pag nakita ito ng ating Panginoon Diyos, step by step, aakayin sila ng Panginoon sa katotohanan at mga katotohanan, sapagkat ang katotohanan ay series of truth. Ibig sabihin, dugtong-dugtong na katotohanan yan. At sa bawat katotohanan, matutuwa ka, magagala ka. At yun yung simula ng pagkaunawa. Habang nakikita mo yung mga katotohanan at katotohanan pa uli, series of truth, yung kagalaan, katuwaan, at habang hindi nagpapatuloy, lumiliwanag na. Naiintindihan mo na yung sinabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 18, kung ano yung kalakhan, kadakilaan ng ating Panginoon Diyos, yung kanyang biyaya. Pero kung hindi po tayo magpapakumbaba, katumbas din lang po nun, yung panawagan sa Isaiah chapter 60, bumangon ka. Pero kung hindi ka babangon, nasa sayo yun. At yun yung nangyari sa bansang Israel, hindi nga bumangon. Yung katotohanan dumating sa kanila, na andito na yung liwanag. Yung sinasabi sa Lucas chapter 1 verse 78, yung pagbubukang liwayway, dumating na yung kaliwanagan. Sumilang na yung kaliwanagan, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Pero yung din ang natala sa John chapter 1, hindi siya nakilala ng sanlibutan. At hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Kaya ibig sabihin, yung panawagan ng ating Panginoon para sa mabubuti, magaganda, sa ikabubuti ng mga tao, hindi po nahakbangan ng kanyang bayan. At yun nga, ganun lang kasimple, bumangon ka sapagkat sumilang sa iyo yung liwanag. Dumating sa bansang Israel ang liwanag. Na ngayon, sa panahon natin ngayon, majority ang mga tumatawag sa pangalan pa Yesu Kristo, favor nila sa kanilang buhay na sana naman makarating sila sa bayan ng Diyos. Makapamasyal ba o makita yung lugar kung saan naandun ang paggalaw ng ating Panginoon Kristo sa mga panahon niya. Kaya po napakabalad ng Israel. Kaya lang ang punto, yun nga, yung pagiging mapalad na baliktad. No, sa totoo lang, isipin lang po natin yung sinasabing 3,000 years walang sariling soberenya ang Israel. Para silang api-apihan sa mundo. Pero pagdating naman sa tinatawag na material na bagay, mayayaman po sila. Ang mga Hudyo po mayayaman. Kaya lang, andun na sila sa iba't ibang lupain. Sa lupang kanilang kinalalagyan, wala sila doon. Kaya nga nung panawagan na sila ay naging isang bansa na, naging bansang Israel,
nagdatingan ng mga Hudyo, iba-iba na daw yung itsura. O iba-iba na yung may puti, may itim, may kayumanggi. Iba-iba na yung lahi. Pero, iniisip ko rin, sa loob pa naman ng mahabang panahon, na yung kanilang mga lahi ay ng ibang bayan, na wala sila sa kanilang sariling lupain. Pero nananatili silang Hudyo. At hindi naman nila pinapangaral sa kanilang kapwa na sila ay maging Hudyo. Kumbaga talaga sarili lang nila. Compare, kagaya po ng Babylonia, ng Persia, sumampalataya sila sa Diyos ng Israel. At kung ano yung kautosang ibinigay ng Diyos sa bansang Israel, inadapt nila yung Law of Moses. Kaya po ngayon, yung Middle East, wala diyang malalaking rebulto. Yan po ay naging Islam, naging Muslim. Sapagkat yung Babylonia, si King Nebuchadnezzar, sumampalataya sa Diyos ng Israel dahil sa patotoo ng tatlong kabataan. Shadrach, Meshach, Abednego. Kaya buhat noon, nag-declare ang hari, walang hahamak at lalaig sa Diyos ng tatlong kabataan. At itinigil na niya ang pagsamba sa kanyang rebulto. Kasi nagpagawa siya ng kanyang sariling rebulto, rebultong ginto. At ang batas niya, pag dumating ang ika-6 ng hapon, bago gumabi, sasamba sila doon. Ayun, tatlong kabataan, hindi sumamba. Kaya nagbago yung isip ng hari. Dakila ang Diyos ng Israel. Dakila ang Diyos ng mga Hebreo. Kaya dahil doon nabago, no? Nagbigay siya ng batas, igalang nyo ang Diyos ng mga Hebreo. At buhat noon, inadapt na rin nila, maging si King Nebuchadnezzar, sumampalataya na rin sa Diyos ng Israel. Maging sa Persia si King Cyrus, pastol siya ng Diyos, pastol siya ng Panginoon Diyos. At ang laki ng favor na binigay niya sa Hudyo. Kaya ibig sabihin na mga panahon yon, inadapt nila yung Law of Moses na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan, sa bansang Israel, inadapt ito, tinangkilik ito ng Babylonian Empire at saka ng Persian Empire. At ang bunga nga nun, nawala na yung kanilang mga malalaking rebulto na kanilang mga Diyos-Diyosan, nangawala as in. At ito nga, sa panahon natin ngayon, sila yung mga Islam, sila yung mga Muslim. Okay, balik tayo. Sana yung mga plano at layunin ng Diyos kung nabigo ang ating Panginoon Diyos sa kanyang bayan dahil hindi nga bumangon. Ito po hindi na lang para sa kanyang bayan, para sa lahat ito, para sa lahat ng tao. At mostly ang tumutugon na dito ay mga hintil. Kung sinabi doon, bumangon ka sapagkat sumilang sa iyo ang liwanag, ang plano ng Diyos, lahat ng bansa, makakakita niya yung liwanag at lalapit sa iyo, darating sila sa iyo. Pero kung nabigo ang ating Panginoon, bagamat ang ating Panginoon ay hindi bigo o nabigo lang siya sa kanyang bayan, kasi nga hindi bumangon. Ngayon, sa panahon natin ngayon, may panawagan pa rin. At ito naman yung panawagan, hindi lamang sa karunungan, pero ito'y liwanag pa rin. Kaya sabi nung binasa natin sa Ephesians chapter 5 verse 14, gumising kang natutulog sa gitna ng mga patay, liliwanagan ka ni Kristo. Kaya nasa sa atin din ang pasya kung tayo'y gigising o hindi. Kasi po yung tulog at patay, kung nasa dilim, parehas lang po yan. Kaibahan lamang sa tulog, pag gumising, pwedeng bumangon, pero ang patay, patay talaga yan. Kaya kung ang lahat ay tulog, o ang lahat ay patay sama-sama, magkakasama ang patay at tulog na nasa dilim, pare-pareho lang ang image niya. Hindi mo alam kung sino yung buhay, kung sino yung patay. Ay, ito buhay, may tibok. Tutulog lang ito. Kaya po mapalad yung mabababang loob, meron pang tibok. Bagamat patay ang spiritual, tumitibok pa yung kanyang budhi. Sabihin yung kanyang kaluluwang may buhay. Naghahanap pa ng liwanag, naghahanap pa ng pag-asa. Kaya sa panawagang ito,
ng bagong tipan, a call of enlightenment o enlightenment call, hindi pa rin nagbabago ang mga plano at layunin ng Diyos, kagaya ng sinabi ni Santiago, James chapter 1, verse 17 to 18, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang pagtawag ng Diyos ay walang pagbabago o pagkakaiba. Di ang pagkakaiba lang nito, ang bagong tipan, the best. Ang pagkakaiba na lamang nito, ang bagong tipan ay may higit na priority kaysa lumang tipan. Okay, James chapter 1 verse 17 to 18, ito yung sinasabi. Ang bawat mabubuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. Sa kanya sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Kaya ibig sabihin, yung plano ng Panginoon nananatili mula ng bihisa ng Panginoon Diyos ang tao, si Eva at si Adan, mula sa balat ng tupa. Meron siyang plano. At yung pagbibihis niya ng balat ng tupa, dito, kay Eva at kay Adan, hindi yun nagtatapos doon. Nagpatuloy yun. Nagministeryo ang Ama, nagministeryo ang Banal na Espiritu, o nagministeryo ang Ama, nagministeryo ang Anak. At sa panahon natin ngayon, nagmiministeryo ang Banal na Espiritu, at ito'y walang iba kundi ang Espiritu ng katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Gayunman, kung ang Espiritu ng katotohanan ay dumating sa inyo, siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay. At ito nawa ang mangyari bago pa matapos. Sabi nga, magagandang salita sa libutan, magagandang kasaysayan. Okay, bago pa matapos ang mga pagkakataon na binibigay ng Diyos sa buhay ng tao, bago dumating ang Great Tribulation, bukas pa ang biyaya ng Panginoon, nananawagan pa siya. At ito, darating pa ang Great Awakening na sinasabi ng ating Panginoon Diyos, sa huling panahon ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Sila'y magsisipanghula, sila'y magsisipanaginip. Maganda po yun na napapanaginipan natin ang ating Panginoon Diyos at ang mga gawa ng ating Panginoon Diyos, sapagkat yun din ang aakay sa atin sa katotohanan. Kaya sa huling panahon, darating pa rin ang Espiritu ng katotohanan. Ang sabi ron, ibubuhos ko sa lahat ng laman, sa makatuwid sa lahat ng tao. And then, eto na rin ito, ang panawagan ng ating Panginoon Kristo, na lumapit sila sa ilaw. John chapter 3, verse 17 to 19. Nang ibig sabihin, marami ayaw nila sa ilaw. Kasi nahahayag yung kanilang mga gawa. Pero yung may gusto ng liwanag, gusto nila na yung kanilang ginagawa hayag sa harapan ng Panginoon Diyos. Kaya dito, ang banal na kasulatan ay nagsasaad, the best maliwanagan tayo. Psychologically, kapag tayo po ay nasa liwanag, alam po natin ang ating ginagawa, alam po natin ang mabuti, alam po natin ang maayos. Pero kapag nasa dilim, wala tayong kayang ayusin dyan. Madilim nga ay. At hindi natin natatanaw yung future. Madilim nga ay. At hindi natin nauunawaan ang maraming mga bagay. Pero ang sabi rito, maliwanagan ang ating mga puso. At yan naman ang panawagan ng ating Panginoon Kristo. Doon uli sa Matthew chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Nang ibig sabihin, ang ilaw lumiwanag na gayon para daw makita ng mga taong kalwalatian ng Diyos at yung ating mabubuting gawa. Hindi po nagpapasik laban sa masasamang gawa, sa mga likong gawa, kundi makita ng mga taong inyong liwanag dahil sa inyong mabubuting gawa. Then, upang luwalhatiin nila ang ating Panginoon Diyos. And then, kung tayo po ay papasok dito sa tinatawag na enlightenment, o mai-enlight tayo,
Yun naman ang gusto ng ating Panginoon Diyos at yun yung plano niya. Ang buhay po talaga may purpose sa lupa. Pag hindi tayo naliwanagan, wala tayong pag-asa. Ang pag-asa lang natin, laging bahala na. Katwiran ko noon, bahala na. Pag namatay, di patay. Pero hindi ko alam kung saan patutungo. Pero kung ngayon, ang katotohanan ay dumating, naunawaan ko, at yun ang sabi naman ng Panginoong Kristo, sa aklat ng sa aklat ni Juan, John chapter 8 verse 32, inyong makikilala ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, ang pinalaya ng anak, ganap na malaya. Kaya bawat katotohanan, huwag po nating i-refuse. Marami sa banal na kasulatan, kahit mga ngaral, pasantabi na, nire-refuse nila ang katotohanan. Kung nga Panginoon Kristo nga, na-refuse sa kanyang bayan, ang ganda ng plano ng Panginoon Diyos. Eto, isusugo na niya yung liwanag, isusugo na niya ang ilaw ng sanlibutan, tinanggihan ng tao, at ipinako sa krus. Kaya tayo po, meron po tayong pagkaalam ng mabuti at masama. Ang problema lang, may problema yung ating puso. Ang puso ng tao ay mandaraya sa lahat ng bagay, sino nakakala. Kaya dahil doon, hindi po tayo dapat sumangguni sa ating puso, sumangguni tayo sa ating Panginoon Diyos. Kapatid sa ating Panginoon, ang mga bagay na ito, masumpungan natin ang dakilang biyaya, dakilang kaloob ng ating Panginoon. Bukas ito, pero ang desisyon pa siya nasa sa atin. Gumising ka, natutulog sa gitna ng mga patay, liliwanagan ka ni Kristo. Pero pag di ka gumising, walang liwanag. Pero kung tayo gumising at tayo bumangon sa gitna ng mga patay, pagbibigyan tayo ng Panginoon at masusumpungan natin ang tunay na buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos sa Kanya po ang kapurihan magpakailanman. Tayo po